Hello Internet, welcome back sa Pinoy Free Coder Channel at sa lesson na to tatalakayin naman natin kung paano ma-save ang isang scan fingerprint sa loob ng isang database gamit ang C#. Okay, dito sa previous lesson natin guys ay tinurong ko kayo kung paano gumawa ng isang Windows form at paano i-connect itong ating URU 4500 digital persona na scanner, no? At gumamit tayo ng isang SDK, yung SDK niya mismo, no? So yung Software Development Kit. Ngayon sa pagkakataon na 'to ay pag-aaralan naman natin kung paano i-save yung na-scan na fingerprint sa isang database. Okey, yung magiging step naman natin ngayon guys ay gagawa tayo ng 4 na forms 'no. So yung una muna yung main form siyempre yun yung maglo-load ng ating, Windows baseline o yung ating landing page 'no. Then, gagawa tayo ng capture na module o yung capture na windows. Tapos sa loob na yun, dun natin, ise-centralize lahat ng processing ng fingerprint saka yung pagdi-display at pagka-capture ng user information. Then gagawa tayo ng dalawang module 'no, yung isa yung enrollment and then yung verify. So yung pagko-communicate sa database o yung pag-i-store at pagge-get ng fingerprint ay naka-separate sa dalawa 'no. So yung enrollment dun natin i-insert tapos yung verify dun naman natin ige-get yung, picture o yung file o yung template ng fingerprint sa database. So yung magiging thought process natin habang ginagawa natin 'tong ating project, okey? Okay, so prerequisites tayo guys 'no, yung ating SDK ay available naman dun sa ating website. So, dito lang sa download ano, 'yan i-download niyo lang yung SDK at nandun na rin yung DLL na i-include natin dun sa ating project. At kung hindi niyo pa guys napapanood yung ating previous lesson kung paano siya na-connect o paano na-install yung digital persona sa inyong PC ay nare-recommend ko din na panoorin niyo yung naunang video. So, ililink ko na lang din sa description 'tong link na 'to, pero punta lang kayo dun sa pinoyfreecoder.com at source code at nandun yung, ito yung C# biometrics na, okey? Then dapat meron na rin kayong naka-install na, database. So ako gumagamit ako ng SAM kasi naka-package na yung MySQL rito. So para hindi na ako mag-install ng panibago. So yung ating control panel 'no, ganito lang din naman tapos make sure na naka-start yung ating MySQL. Okey, so kung lahat yan ay meron na kayo ay simulan na natin. Okay, so ako nga pala yung nagra-run sa Windows 11 'no. Tapos yung ating SDK ay nilagay ko na dito sa ating desktop. So ito yung installation 'no, yung, 64-bit, okay. Then yung ating DLL 'no, yung mga DLL na i-include natin. So yan, nandito siya. So ni-ready ko lang siya, nasa ating desktop tapos yung ating Visual Studio Code. So una natin gagawin guys ay create new project. Tapos dito medyo nakakalito 'no, pero ang kailangan niyo, dito kasi naka-recent, eh, 'no. Pero mapapansin niyo kasi yung Windows form dito ay dalawa. Actually madami 'no, malilito kayo niyan. Pero ang kailangan niyong, gamitin ay yung Windows form with .NET Framework 'no, ito. Okey, hindi ito 'no, kasi magkaiba sila. Hindi, VB 'to, eh, meron pa ito yung C#. Okey, so ang pipiliin natin itong may .NET Framework. Okay, so next. So ang pangalan nung ating, gagawin ay biometrics, project. Okay, then create. So hintayin lang natin siya ma-create. Okay. So close ko lang 'tong mga ilang hindi gagamitin at punta tayo sa, ito nandito na sa toolbox ano. So ito munang ating form, ang gagawin natin guys ay papangalanan natin siyang main. Okay, so ito, dito sa ating project, rename lang natin siya at gagawin natin siyang main. Okay, tapos yes lang natin para i-auto rename niya lahat nung instances nung form na 'to 'no. And then lalagay tayo dito guys ng dalawang button. Okay, so yung button 1 natin, so igigitna ko na lang 'no. Button 1 natin ay ito yung enrollment. So yung enroll. Okay, so pumunta ako dito guys 'no, dito sa property.
at, binago ko lang yung text 'no. So, puwede niyong baguhin yung style niyan, pero ako sa tutorial na 'to, hindi ako magfo-focus sa design 'no. Okey, so copy paste ko na lang 'no, control C and B. Ito naman ay yung verification. So, verify, okey. So, puwede nating baguhin yung IDs niya 'no, yung name niyan dito 'no, sa data. Yan, naduling na 'no, pero nasaan na yung name? Ito yung name, ayan. So, sinort ko. So, puwede natin 'tong baguhin. So, enroll BTN, ta's itong isa, verify BTN, okey. So, gagawin natin guys ay gagawa tayo ng isa pang form. Okey, so dito sa ating project, yung biometrics project, right click lang 'no, then add, tapos makikita niyo dito merong Windows form. Okey, so ito lang yung default 'no, tapos gagawa tayo ng, capture. Okey, so ito yung design ng ating capture 'no, so maglalagay na ako dito ng mga ilang elements. So una muna yung ating picture box. Okey, so dito natin ilalagay o dito natin i-di-display yung fingerprint na nai-scan. So ang ginagawa ko ay nilalagyan ko 'to ng border 'no, yan border style, pick single, yan. Okey. Tapos, kailangan natin ng text box para dito natin ilalagay yung generic na okey, so dito natin ilalagay lahat ng prompt ni digital persona na yung mga generic niya. Kasi meron 'di ba mga command na, fingerprint was released, fingerprint was touched, yung gano'n 'no. So dito natin siya ipo-prompt at, gagawin ko siya lalagyan pala natin ng mga name 'to 'no. So itong unang text box ang gagawin natin ay prompt T, yan prompt, yan. Kasi itong ating picture box ay gagawin natin siyang, ah, fingerprint o F image. Okey, so mahalaga niyan may mga tag ano. Okey, tapos maglalagay tayo ng isa pang text box. So dito naman natin ilalagay yung mga status ano, o yung pinaka-report nung ating o yung pinaka-log 'no. So ito ang gagawin natin guys, ang pangalan nito ay, status text 'no, status text. Lahat ng status na puwede diyan. Ta's yan ang gagawin nating multiple line o multi-line, yan. So true. True natin siya ta's ibababa ko lang siya na ganyan. Okey. And then yung ating label, punta tayo ng label dito 'no, ta's itong label na 'to ay maganda, is gagawin na rin natin siyang status ano, pero 'to status, text o status label na lang 'to guys, yan status label. Tapos siguro niyan ang name niyan, gagawin natin siyang status. So dito natin ipapakita guys kung naka-connect ba yung, hindi 'no, kung ano na yung status ng ating proseso, ilan na yung sample na nai-scan o ilan ba yung score nung na-scan na fingerprint 'no, so dito natin siya papakita. Okey, then sumunod isa pang uling, text box 'no, okey. So sa pagkakataon na 'to guys, ang i-store ko lang muna ay isang data nun which is first name. Okey, so ito yung magiging F name, yan. Okey, so itong text box na 'to guys, dito natin, i-store yung pinaka-unique na data ni user dapat ano. Pero yun, may first name, hindi naman unique yung first name 'no. For example ay meron silang employee ID, student ID, yun yung kukunin natin 'no. Yun yung basta kung ano yung pinaka-unique doon sa inyong user, yun yung dapat i-store niyo 'no. Pero, siguro sa mga real world project 'no, ang gagawin niyo ay may employee ID, first name, last name, email, kung ano-ano pa 'no, address.
Pero dito sa project na 'to para hindi tayo tumagal ano, kasi ang magfo-focus tayo dun sa pagse-save ng data ni user na fingerprint. Ang gagawin na lang natin guys ay magfo-focus muna tayo sa isang data 'no. Actually dalawa, yung data, yung first name then yung picture o yung, fingerprint template ni user. Yun yung dalawang i-store natin sa database. Pero kung lalawakan niyo pa yung project sabi ko nga ay dapat marami kayong field 'no, na related sa user. Okey, okey. So sumunod guys ay maglalagay tayo ng temporary button ano, 'yan. So ito yung button 'pag pinindot natin ay, dapat, ah, start scan 'to, start scan. Tapos ang text niya gano'n din na start scan. Pero maganda niyan i-attach natin yung, start scanning ng fingerprint on load pa lang ng form. Pero sa ngayon kailangan natin dahil kailangan natin sa debugging ay eto na muna 'no, kailangan pipilitin muna natin yung start scan para ma-detect yung ating digital persona. Okey, so sa tingin ko yun na yung pinaka full element ano, right click, view code at magko-code na tayo rito. Okey, so bago pa natin makalimutan 'no, i-add ko na yung mga references 'no, dito sa ating, project. So dito sa kanan ano, may references, right click, add references, tapos punta na tayo sa browse, 'yan, browse natin at punta tayo dun sa ating desktop ano. Tapos yung ating DLL. So kukunin ko lang yung, actually kunin na natin lahat ano. Pero ang alam ko ang kailangan niyo lang diyan ay yung devnet, eh. Tas yung iba diyan mga language, mga version na ano na 'no. Pero ginagawa ko ay in-add ko 'yan lahat. Okey, and then dahil nandito na tayo, right click, manage nuggets package. Okey, so dito sa browse ay, yun i-se-search lang natin yung MySQL connector. So dapat may internet kayo guys, ha. Tapos ang gagamitin natin 'tong mysql.data, 'yan tapos download lang natin. Okey, so kukunin niyo yung package na 'yan sa internet. So dapat mabilis lang 'yan pero 'yan siguro i-edit na lang natin kung masyado 'yun. Lumabas na siya then apply, tapos ay accept. So lahat ng dependencies o yung references ay i-add niyo rito sa ating project. Okey, so tapos na tayo dun sa integration ano. Okey, so dito sa ating script, close ko na 'tong terminal natin ano. Dito sa ating script, lalagay natin dito ng comma and then PFP, 'yan. Then dot, capture, dot event handler, okey. So mag-e-error 'to guys kasi, hindi natin kailangan ng closing dun ano. Okey, so mag-e-error 'to kasi wala yung mga default niya 'no, yung ayun 'no, yung event on complete, on finger gun, finger touch. Para di na natin siya manually ita-type isa-isa 'no, ay show potential fixes. So ito hindi ko alam kung dito lang sa 2022 Visual Studio na available pero, mabuti in-include na nila niyan ano. So gagawin natin implement interfaces or implement all members explicitly. Okey, so ibababa ko lang siya 'no, para hindi siya masyadong nakakaistorbo. Okey, so yung gagawin natin guys, magdi-display tayo ng mga prompt dito sa ating dito 'no, dito sa ating, ah, text box dito. So baguhin ko pala ng kulay 'no, para meron siyang pagkakaiba. So gawin natin siyang control, 'yan. So parang dito lang yung pinaka-status niya 'no, okey. Ang gagawin natin kasi guys 'no, since yung main natin ay tatawagin niya yung ating enrollment verify. So, dapat itong main natin siya pa rin yung magdi-distribute ng mga variable statuses o yung values ng each declaration natin 'no. So, parang gagawin natin siyang kung kayo ay pamilyar sa ano 'no, sa
React.js, parang gagawin natin siyang context, ano, gano'n yung magiging, ah, approach natin. Kasi kung ire-redeclare yung mga capturer o yung mga instances ng digital persona, ay madugo ano. So ito yung magandang approach na isang capturer lang yung gagamitin natin tapos i-distribute na lang sa each, form nung ating project. Hindi na tayo magre-redeclare. Pero alam ko meron pang, ibang approach diyan lalo na yung mga C# expert diyan ano, meron pang ibang magandang approach. Pero ito lang yung nakikita kong, magandang gawin sa tutorial na 'to, okey? Okey, so dito sa ating capturer ay gagawa tayo ng isang, ah, parang universal function 'no. So protected siya kasi dito lang natin siya puwedeng gawin sa loob ng kanyang class sa loob ng class na 'to. Void tapos setup prompt o set prompt tapos string tapos 'yan ay prompt. Okey, so open close curly braces. So this ibig sabihin itong class na 'to 'no, itong instances na 'to o instance na 'to, this invoke natin, mag-i-invoke tayo ng bagong, function tapos 'wag function call, 'yan. Delegate natin, okey. Tapos dito close ko na 'no, para di natin makalimutan, 'yan. Delegate natin 'yan. Tapos yung ating prompt, dot text 'yan ay equals to prompt. Okey, so meron tayo kasi, not inaccessible daw siya. So gagawin natin guys dito sa ating, main, kailangan natin dito mag-declare ng delegation 'no. So de-delegate natin yung function na yun. Okey, tapos balik tayo sa capturer. Okey na yung ating set prompt 'no. Sunod natin yung set status, so ko-copy ko lang siya. Ano ba yung na-copy ko? 'Yan, copy, ayan. So ito ay set status naman ano, tapos ito ay status. So ang kukunin naman natin guys ay yung status text, status txt o text, 'yan. That text equals to status. Itong status text natin ay, de-label 'to 'no. Ito status text, dito natin siya ilalagay. Pero mali pala 'no, dun natin siya ilalagay dito sa label, hindi dito sa status text kasi kailangan append dito sa, status text. So status label. Okay, so lesson learned. Ah, tama ba status label? 'Yan. So huwag niyong masyadong ano 'no, ilapit yung variable naming niyo, pati nakakalito, okey? So dito yung status. Okey, so sumunod natin guys ay kailangan natin mag-declare dito ng, private, dpfp, capture, that capture equals to capturer, capturer. Yan, so global variable na, capturer 'no. So hindi pa siya nagagamit. So dito gagawa tayo ng, ah, protected, virtual void, init. Okay, then magta-try catch tayo guys, try as catch. So dito wala tayong isusupply na, exemption ano. So simpleng try catch lang siya, 'yan, okey. So una muna guys ay, 'pag init tatawagin natin 'tong init na void function na 'to, ah
i-initialize niya yung ating capturer 'no. So, tatandaan niyo yung ating global, capturer ito 'no, ay equals to ayun ita-tab ko na lang pala tama 'to 'no. So, new PDF PF capture na function 'no. Okay, so if, null is equal to capturer to rare, okay, that event handler equals to this. Okay, so 'pag, not equal ay kukunin niya yung, ah, current na capture ano, na na-declare natin. 'Pag hindi siya null 'no, kasi gagawin natin guys 'pag initialize niya tapos wala pang existing na capturer na nakaset ay gagawa tayo ng panibago 'no. Pero kung meron naman nakaset ay subscribe dun sa current o dun sa naunang instantiation ng capturer. Okay, so sana gets 'no. Tapos, mag-e-else na lang tayo rito kung, maglalagay na lang tayo ng message box na dot show, can, initiate, capture operation. Okay, pero dito 'pag, na-set naman at okay na setup siya 'no, hindi pala 'to dito 'no, dito pala sa catch yan guys, okay. So ito i-simplify na lang natin 'no, huwag na tayo gumamit ng okay, so ganyan na lang. So set prop, same lang din naman, can capture operation, can initiate capture operation, ayan. Okay, so walang prettier dito sa Visual Studio. So ito yung ating initialize, okay na 'no. Sumunod naman natin ay yung pagpo-process, okey. So yung pagpo-process ng image, kailangan natin ng tatlong function 'no. So una muna yung pinaka-main 'no, so protected, virtual void, pangalan niyan ay process, tapos yan tatanggap ng dpfp dot sample 'no, yung sample tapos sample. Virtual, yan. Mali ako ng spelling, okey. Tapos kailangan natin ng isang function 'no, yung draw. Private, void draw picture kailangan natin 'no, ta's yan ay bitmap, okey. Tapos i-invoke natin, okey. So this, invoke, minsan nakakaano yung auto ano 'no, autocomplete ng code. So delegate, okey. Pa-close ko na siya para hindi na mag-pull ano, yan. So delegate natin 'to, tapos dun sa ating F image o yung picture box natin, yun ay isang image ta's equal to new bitmap. Supply natin yung bitmap tapos may second parameter tayo yung size niya 'no, kailangan i-fit yung, ah, yan yung size. Okey. So i-supply natin dito yung draw picture. So dalawa na yung function natin. Sumunod naman natin ay pagko-convert ng, yung sample papunta sa bitmap. Yung galing sa URU, papuntang bitmap ta's idi-display natin dun sa kanyang, picture box. Okey?
So ito ay protected. Ah, convert, ay hindi, protected bitmap pala 'to guys 'no. Bitmap convert, sample to bitmap. So DPPF sample, 'yan. Okey, kasi walang laman ano. So DPF, dot capture, dot sample conversion, convertor 'no. 'Yan ay new DPFF sample, 'yan sample 'yan. Buti na lang meron ano 'no, autocomplete at napapagod na rin ako mag-type-type. Okey. So bitmap equals to null, tapos iso-supply natin yung pina-convert ano, convertor, dot convert to picture, okey. Tapos yung sample natin galing sa URU, ta's yung reference natin ay yung bitmap. Okey, tapos ire-return natin yung bitmap. Okey, so nawala na yung pula. So balik tayo dito sa ating main process na ano 'no, na function tapos ko-convert natin to yan, convert sample to bitmap. Tapos iso-supply natin dito yung ating, sample, okey. Okey, so kulang ng closing ano, okey. So sumunod naman natin guys ay yung pag-i-start 'no, pag-i-start ng, capturer saka pag-i-stop ng capturer, okey. So protected, void start. So if null is equal to capturer, so try catch. Okey, so 'yan, medyo nagiging reliant na ako sa ano, autocomplete code, okey. So capturer dot start capture, okey. Tapos ise-set natin yung set prompt, using, the fingerprint reader, scan your finger, okey. Oh, fingerprint, okey. Tapos dito sa atin ay sa ating catch, so set prompt, lalagyan lang tayo dito ng can't capture lang 'no, can't initiate capture. Okey, tapos copy ko na lang 'to guys 'no at, stop naman, okey. So dito ay, tatawagin naman natin yung function ng pag-i-stop. So stop capture, okey. Tapos wala na 'to 'no, 'yan wala na 'to. Tapos ito gagawin natin can't terminate naman, kung ano man dahilan, ah, hindi ma-terminate yung capture, okey? Okey, so siguro baka nagtatanong kayo ano, bakit ganito 'no, bakit hindi na lang ano, hindi na lang capturer not equals to null ang gamitin 'no? Kasi dito sa C# guys may tinatawag na, accidental assignment 'no. So parang nag-aaksidenteng nag-a-assign ng data type sa isang variable. So maganda guys ay, uunahin muna natin yung null, bago iko-compare dun sa instance o dun sa variable para hindi na assign si C# ng, ah, random or kung ano mang
data type nung capture na 'to. So kaya ganyan yung ginagamit natin. Pero hindi ano 'no, hindi siya talaga proven pero nakasanayan ko lang siya na 'pag C# ganyan yung pagche-check ko ng nullables, okey. So, siguro, ah, kung magkakaroon kayo ng matindi pang research about sa, comparison ng null, i-research niyo na lang guys 'no, pero yun yung aking approach sa, para maiwasan yung accidental assignment sa C#. Okey. So punta uli tayo guys dito sa ating code 'no. Ang sumunod naman natin pagkatapos nung stop ay yung ating pag-a-append dito 'no. Mag-a-append tayo ng mga values dito sa ating logs. Okey, so gagawa tayo guys ng, protected, void make report. So di-display natin yung report na yan. So message, okey, so this invoke ulit tayo 'no. In this invoke, new function, delegate. Okey, so tanggalin ko 'to 'no, delegate, curly braces, tapos close natin dito, ayan. Tapos yung status, text, dot append ano, dot append text para magno-new line siya. So plus, ah, new line kung tama yung ating escapee 'no. So ito yung gagamitin nating function para mag-display ng logs dito sa ating, status text, okey? Okey, so sumunod naman natin ay yung okey, so protected dpfp, okey. So feature set, extract yung pangalan ng function natin, features, okey, dfp feature set, okey. Hindi 'no, mali yung ni-recommend mo. So that sample, call sample, magtatanggap ng dalawang parameter 'no, isang sample saka yung ini-enroll natin. Ah, 'Yan dfp processing, dot data purpose tapos purpose, ah, kita capital, okey. So ito ay magre-return din dapat ng feature 'no. So dppf dot capture, dot capture feedback, feedback equals to capture, capture feedback, ah, dot none, okey. So parang may nakalimutan tayo yung structure 'no, okey. So dvp fp dot processing, dot feature extraction, extractor, is equal to new, processing dot feature instructions, okey. Yung function, okey. Okey, extractor tapos yung feedback, okey. So sumunod yung ating dpfp, feature set, okey. So feature equals to new dpfp dot, feature set na function. And then sumunod if check natin if feedback is equal to, dpfp dot capture feedback, good. Return lang natin yung, features o yung features kailangan may S yan guys kasi madami yung features na yan. Else return null. Okay, so close natin 'to guys.
Okay, so nasanay sa TypeScript, okay. Okay, so ulitin guys 'no, itong, extract features ay kukunin niya lahat nung, ayun, kukunin niya lahat ng features dun sa ating fingerprint 'no. So kung, yung feedback ay good or bad, pero sa pagkakataon na 'to guys, yung feedback lang na hahanapin natin ay yung good ta's ire-return na natin yung mga features. Kung bad man yun ay hindi natin siya ipo-process 'no. Ayaw natin ng malabo or pangit yung fingerprint 'no, na ipa-process natin. So yun yung, ito yung function, yung main function ng pagpo-process na yun, okey? So sumunod natin guys ay, yung ating ano bang kulang natin guys? Okey, so itong fname 'no, pero yung fname ay manggagaling sa enroll, eh, 'no? Eh, ito yung main. Gagawa na lang tayo siguro guys ng pang-set 'no. So isasama ko na lang siya rito 'no, yung pang-set. So dapat itong mga 'to sama-sama, eh. So cut ko 'to, 'yan ito yung mga pang-set natin. So gawa ulit tayo ng protected, void set, fname o yung first name natin. So string, value. So invoke na naman tayo ng invoke o ira-run niya 'yan. New function, delegate. Oh, yan inoto ano niya na, complete niya na. Okay, so yung ating fname dot text tapos yung ating, equals to value. Okay, so save. Yan. Okay, so baba ulit tayo dito guys kasi ang susunod naman natin ay yung mga, dapat konting baba pa 'no, yung 'pag kinilik 'to 'no, pero kailangan natin attach muna rito guys ng timer. Okay, so attach tayo dito ng timer. Okay, so timer 1 'no, so okay lang yan naka-false. Okay, so ang gagawin natin guys ay yun dinoble click ko lang yung button ano. 'Pag start scan natin ay ise-set natin yung timer na yun. So timer, interval is equal to 1,000 or 1 seconds. Tapos timer dot start na function. Okay, so ito yung on tick, habang nagti-tick siya, yan. So timer tick, ang gagawin natin guys ay i-start natin siya. Okay, so habang nagti-tick every 1 seconds ay tatawagin natin 'tong start. Ito 'no, okey. Tapos ang sumunod ay yung pagko-close ng form. So itong capturer natin, so ako dito ako sa nasanay ha. Itong design natin, pupunta tayo dito sa function, ito yung events, tapos hanapin lang natin yung closing. Nasaan na yung closing? CC. Form closing, ito pala. So ito, double click ko lang siya, yan. So capture form closing, tatawagin naman natin yung stop. So every time na close natin yung window na capture, ay i-stop niya naman yung ating capturer 'no. Tapos, onload, ito naman yung onload, double click lang natin, 'yan. Ah, 'Pag onload, iinit naman natin siya 'no o initialize. Okay, tapos kailangan natin i-set, pero i-ano natin 'no, i-declare muna natin as global variable dito sa taas. Public, string, first o yung first name, equals to empty string muna 'yan ano. Tapos itong ating, text box on change 'yan, text change, ang gagawin natin guys ay, yung ating first name ay equals to f.text. Okay, fname.text. Okay, so mukhang
kumpleto na 'no, yung ating capture na code. So, kaya siya matagal guys, ito yung pinaka-ano 'no, pinaka-base natin so tatawagin at tatawagin lang natin 'tong capture 'pag everytime na ah, gusto natin mag-scan ng fingerprint. Okey, so yung mga essential lang naman diyan guys 'no, pagka-open nung capture natin na window ay tatawagin niyo na kaagad yung on init. Okey, so magse-set siya ng capturer 'pag 'di pa siya naka-set, gagamitin niyo yung current instantiation ng capturer kaya tayo nag-set dito 'no, okey. Tapos, ah, 'pag okey na siya dapat may lalabas rito guys na status. Okey, tapos kailangan natin i-start scan. So, everytime na mag-o-on tick yung ating timer ay tatawagin niya naman 'tong start. Pero dapat 'pag stop guys ay kailangan natin i-dispose yung timer na yun ano, yan para hindi mag-crash yung ating application. Okey, so everytime na mag-ano lang tayo ng fingerprint may lalabas na rito 'no. Okey, so sumunod naman natin guys ay kailangan nating gawin na yung isa sa mga, ah, main components natin o yung children component nitong ating capturer. So maglalagay ulit tayo ng form, add, ah, new item 'no, pero yan dito ako nasanay 'no, pero puwede pala sa new item. Pero gano'n din naman 'yun. So ang gagawin natin guys ay enroll. Gawa tayo ng enroll, okey. So itong enroll natin, view code natin agad. At imbes na form, ito 'no, ito yung generic na form 'di ba, na Windows form. Ang tatawagin natin guys ay yung capture, 'yan. So ire-reuse niya yung, buong function ng capture. Okey, so dito ire-redelegate natin yung ilang mga, function sa loob ano. So public, hindi gagawa pala tayo ng public delegation na ng mga functions. So delegate void, so on template, event handler, dpfp dot template tapos template link 'no, okey. Tapos public, event, ah, on del on template event handler at tatawagin natin yung on template. Okey, so ito guys, itong initialize hindi natin 'to kailangan 'no, yung component. Ang kailangan natin ay protected, override, i-overwrite natin yung init na function galing dun sa capturer, okey? So base init, so nung tinab ko lang 'no, gumawa na siya ng base init. Okey, so 'pag sinabing base guys ay yun yung capturer 'no, yung instantiate ng capture. So yung base ay puwede nating baguhin yung text niyan 'no. So gawin natin na fingerprint, enrollment, 'yan. Okey, so enroller, equals to new dppf, dot processing, dot enrollment. Okey, so kailangan pa natin siyang i-declare 'no, sorry guys, So kailangan i-declare yung private, dpfp dot processing. So para dun sa capturer 'to. So dot enrollment dot, enroller. Okey yun, so nawala na yung red ano. So sumunod natin guys ay gagawa tayo ng isang private, void. So update status. So 'pag tinawag natin yan guys ay magse-set status tayo, string dot format, fingerprint sample needed.
Ta's dito yung ating concatenation o yung ating replacement. Enroller dot features needed. Okey. So, ang alam ko guys, yung features needed sa pag-i-enroll ng fingerprint ay 4. Okey? Okey, so dito ay tatawagin na natin 'tong update status. 'Yan. Okey. So, sumunod natin guys ay magma-MySQL na tayo 'no. So, kailangan natin, i-process yung makukuha nating, data from capture at ise-save na natin sa isang database. Okey, so ngayon ay kailangan natin mag-setup ng database 'no. So, login lang ako 'no, root, tapos 1, 2, 3, 4, 5, 6 lang yung aking local host. Okey, ta's punta tayo sa database. Ta's gagawa lang ako dito guys ng 'yan testdb 'no. Okey, tapos kailangan ko lang ng 3 column at ang pangalan ng aking table ay members. Okey, ta's yung unang column ay ID, auto increment, yun yung pinaka-primary. Tapos yung ating fname, varchar 12 na lang siguro yan ano. Tapos yung ating fingerprint. Okey. So yung fingerprint guys ay i-store natin siya as a file. So kailangan natin siyang i-set ng blob. Ito yung blob, yan. Ta's wala tayong length. Okey, so save. Okey, so naka-setup na yung ating database ano. So kailangan natin guys ay, gumawa ng isang function. So medyo mahaba-haba ulit 'to guys, tiyaga-tiyaga lang 'no. Protected override, void, process, yun. So nakakainis yung autocomplete ano. dpfp, dot sample, so tatanggap 'to ng sample. Okey. So tatawagin natin yung base, process, sample 'no. So yung base ay galing dun sa capture at tatawagin niya yung process. So 'pag kinilik natin 'to, control click, pupunta yun dun sa capture 'no. Ito yun, yung pagdo-draw ng picture. Okey. Ta's kung mapapansin niyo din guys 'no, since na ito yung, ginamit nating extension sa Enroll, 'pag bini-view designer niyo siya guys, mag-e-error na yan ano. Kasi yung designer niya ginagamit niya na papakita niya mamaya ay ito na, okey, hindi na yung, ah, standard form. So, okey lang yan guys na merong error na gano'n. So, mamaya 'pag kinompile na ni-run natin siya at nag-compile ay mawawala din yung error na yun. So, don't worry. Okey, so balik tayo dito 'no. Ang sunod nating gagawin ay, dpfp.featureset. Kukunin natin yung feature o yung features, tatawagin natin yung features equals to extract features. So, kailangan niyan ay yung sample tapos yung ating dpfp, processing dot data purpose dot, enrollment. Okey? So, sumunod naman natin guys ay che-check natin kung ano ba yan ano. So, if, null, not equals, so i-ano natin 'no, para hindi baka mamaya kasi pagalitan tayo ng mga C# ano diyan, C# developer diyan. Okey, so 'pag hindi null, ita-try natin na magta-try catch tayo o try, make report, yan kung tawagin natin yung make report sa capture, the fingerprint feature set was created. Okey, so pupunta yun dun sa log natin ano, tapos enroller, dot add feature, ta's i-add lang yung feature na yun. Okey, so finally, update status. Tawagin natin yung update status natin 'no.
Tapos dito kailangan natin mag-switch. Okay, switch statement. So, pag yung ating enroller, template status, okay, switch natin yan ha. So, ito yung check natin. So, pag case, yung ating DPFP, dot processing, dot enrollment, dot status, dot ready. Yan. Pag case na ready na siya, ito yung gagawin natin, guys. Set tayo ng variable rito, count equals to 0. So, i-check muna natin. So, sa pag-enroll, i-check muna natin kung existing na ba yung user. No? So, ito ang ka-red kasi wala tayong break. So, lagyan natin siya ng break para din na siya mag-red. Okay? So, check muna natin kung naka-enroll na ba yung user. No? At maganda niyan, bago natin siya i-check, i-instantiate din na rin muna natin yung ating bytes o yung feature, yung na-scan na fingerprint, isa-set muna natin yun or ready natin. So, on template, enroller dot template, gagawa tayo ng memory stream, guys, no? So, memory stream, kasi kung anihin nyo, guys, no, yung ating ginawang approach, every 1 seconds nag-instant o naghihintay ng signal yung ating digital persona. Kaya natin siya in-attach sa isang timer dito, no. So kailangan natin gumawa ng memory stream para hindi ma-interrupt yung continuous na processing ng ating digital persona, no, para hindi siya mag-hang, okay? Enroller.template .serialize fingerprint data. Okay? Tapos yung fingerprint data natin, kukunin natin yung position 0 equals to 0, no? Tapos yung kanyang binary reader o BR is equal to binary reader, tapos i-supply natin doon yung ating fingerprint data. Tapos ito na, yung bytes. Ito yung isa-save natin sa database. So byte is equal to bytes. BR dot read bytes. Tapos ang kailangan natin ay int32. Ko-convert natin yung fingerprint data na yan, ano? Length. Okay. Okay, so ready for saving na yan, guys, no? So gagawin natin, magta-try catch tayo dito. So try yung ating string collection, pero bago yan ay kailangan natin i-include dito yung ating MySQL client. So using MySQL .data.MySQL client. Okay, so nakakalimutan yan, guys, no? So bago tayo gumawa ng query string. Okay, so una muna ay kailangan natin ng connection, so my connection. So merong ibang way para gumawa ng MySQL query, no. Pero ito yung pinaka old school kasi ito yung nakasanayan ko, no. So yung data source natin ay localhost. Tapos yung ating username ay root. Tapos yung ating password ay 1, 2, 3 lang, no. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. So yan yung pinaka connection string natin, ano. Tapos yung ating string query is equal to select from testdb .members where i-check natin yung upper F-name, yung i-capital natin, no? All caps natin. Okay, so sabi ko nga, guys, hindi ideal yung first name, no? So dapat dito, employee ID, student ID. Pero sa pagkakataon nito ay
first name lang muna 'no, hindi na natin masyadong iko-complicated. So, equals, close ko nga dito para di nagre-red, okey. So, equals to, ah, first name dot, to upper. So, ko-convert din natin 'to upper 'no, para magtugma sila. So, kung different character yung, different case value yung formatting yung ginamit ni user dun sa pag-e-enroll niya, ay automatic iko-compare natin siya by using the upper 'no. Puwede rin lower, puwede rin upper. Basta magpantay sila, dapat magkatulad sila. Okay, so MySQL, connection, yan, is equal to mycon, okay. Tapos new MySQL connection, supply natin yung my connection. Okay, so may error tayo. Siguro dahil wala tayong return ano. Ay, nagdalawa pala yung equals natin. Sorry guys, yan. So my connection, ito naman yun. Or pareho lang. So mycon pala 'to guys 'no, mycon. Yan, okey. So yung mycon natin is equal to my connection yung string nun, sinopply lang natin dun. Okay, so MySQL command naman, is equal to my command, is equal to MySQL command. Tapos yung ating query, supply natin dito yung query natin tapos yung ating MySQL con. Okay, so yun nawala na yung red niya, hindi meron pa pala dun kasi wala pa tayong catch na nilalagay ano. So 'pag okey na yan, i-open na natin yung connection natin. Mycon dot open, okey. Okey, so ilagay na nga natin dito yung catch 'no, para hindi na siya error. So catch, tapos yan ay exemption yan, is equal to x, walang kamatayang x, message box dot show, tapos, error, tapos ilagay na lang natin dito yung x dot message, okey, kung sakali mag-e-error siya. Okay, so balik tayo dito sa my connection, pagka open ng connection ay, MySQL reader naman tayo 'no, MySQL data reader. Yan, MySQL data reader is equal to my reader, equals to mycon, yan, mycon dot execute reader. Hindi pala mycon 'no, mycommand dot execute reader, yan. Okay, so while mag-loop lang tayo ng konti dito 'no, habang nagre-read siya guys ay ayan, nag-auto format 'no. So while nagre-read siya ay yung count which is naka-0 'no, ay equals natin sa count o dun sa previous na, value tapos +1. So every time na merong record na makikita ay i-a-append niya ng 'tong count 'no. Okay, so dito na iche-check natin yung, make report muna tayo, i-log natin. Make report natin na yung total member found ay equals to count. Okay, so para malaman natin kung duplicate ba siya. Okay, so count, 'pag yung count is greater than 0 ibig sabihin, meron na ano, ibig sabihin meron naka-register ng name na yun. So message box, dot show, the person you want to register is already exist. Okay. Tapos tatawagin natin yung stop,
start, parang refresh lang siya, tapos start ulit natin. Ayan. So, galing yan dun sa capturer natin 'no. Else, ibig sabihin, ah, 0 siya 'no, magta-try ulit tayo, o try catch. So, dito ay panibagong ano 'no, connection. Pero ang gagawin natin ay, ka-copy paste na lang natin siya 'no, para di na tayo mag-type. Pero ibang ano 'to, ibang yan, mag-error yan kasi ay meron na naka-declare ano. So, lalagyan ko lang siya ng 1 para di siya mag-error. Tapos query 1 ta's mycon 1. Okey pa rin naman yung connection 'no, tapos ang gagawin natin guys i-insert na natin. Okey, insert into, ah, ayan buti nakita natin 'no, so mali yan dapat from, select, ah, all from. So insert into testDP member ta's kailangan natin ay values 'no. Ah, so fname saka yung ating fingerprint, fingerprint may underscore. Ta's kailangan natin yung, values. Okey, so dito sa values, ka-copy ko na lang 'to, 'yan. Copy na lang natin 'yan tapos supply natin siya do'n. Pag-paste ko merong nilagay si, so type na lang natin, single quote, okey single quote natin tapos, yung first name. Okey, so comma at gagawa tayo guys ng finger na, ah, reference 'no dito, okey. Ta's dito sa baba ay my connection, tama naman ano, my command. So dito sa baba ay MySQL command o my command 1, okey, my command 1 dot parameters dot add with value. So yung add finger natin, okey, ay equals to byte o byte dot db type equals to db type dot binary. Okey, so pre-prepare lang natin ha. Okey, tapos yung MySQL dot open, tapos myReader 1, yan, myReader 1 is equal to MySQL command 1, dot execute, reader, yan. So bakit nag-error 'to? Wala naman siyang katulad, pero siguro dahil wala tayong try catch dito 'no. Anyway, lagyan na nga natin ng catch, yan. Tapos, message box show, ayan. So ang tanong bakit siya may, error dito? Kasi walang instantiation. So sorry guys, antok na. MySQL data reader, myReader 1. Okey, 'yun. Okey, so dito pagka na-execute na siya, huwag niyong kakalimutan guys na i-close na. MySQL 1, dot close. Tapos stop na natin. Stop na natin yung pagre-read. Okey. So, okey na 'no, pero meron pa tayong isang case na ito, kasi isang case pa lang 'to, eh.
isang case o isa pang case dito. So, case DPFP dot processing, dot enrollment dot status failed naman. Okay, 'pag failed naman siya, ang gagawin natin ay, para di mag-error break, okay. Yung enroller natin, clear natin enroller natin tapos stop, tapos update status, tapos on template, gagawin natin susuplayan natin ng null, tapos start ulit natin 'no. Okay, kaya i-start ulit natin kasi may pagkakataon na uulitin niyo yung ano 'no, uulitin niyo yung pag-e-enroll. So, para hindi niyo na i-start ulit, ipindutin ulit yung start, okey. Okey, so sa tingin ko okey na 'no, puwede na natin 'tong, i-run. So, babalik tayo dun sa main. So, balik tayo dun sa main guys at, siguro yung design na lang 'no, at i-double click lang natin 'tong enroll, okey. So, kung titingnan natin private void, eto 'no yung ang kailangan natin dito guys ay yung on template. So, may pagkakopyahan ba tayo ng on template? Alam ko meron na tayong ginawa 'no, sa enroll. Ito, hindi instantiate 'no, kailangan natin siyang i-overwrite pala guys. So, meron pa tayong isa pang coding rito 'no. So, yun gagawa na lang tayo, i-overwrite natin yung on template na instantiation dun sa loob ng capture. So, void, on template, 'yan. So, dppf dot, template equals to template. Okay. So, this, invoke ulit natin, invoke equals new function, delegate. Ayan, so inano naman niya. Yan, ba't mo binalik? Okay. Ayan. So, delegate natin guys, yung ating template, in template is equal bakit kino-convert niya 'no, is equal to template. Okay, so kasi hindi niya mahanap 'tong template na 'to 'no, kailangan natin i-instantiate. So, sorry guys 'no, lagi ko nakakalimutan i-instantiate 'to. So, private, DPPF tapos template, template, pero capital, 'yan. 'Yan, so wala na yung, error. Tapos check natin, 'pag yung template ay equals to o not equals to null, may message box lang natin siya na message box dot show, the fingerprint template is ready, for fingerprint verification. Okay, so else, message box dot show, the fingerprint template is not valid. Repeat fingerprint scanning for enrollment 'no. Kayo na bahala guys sa ano niyo, siguro lagyan na lang natin ng title ano, kung saan nanggaling. Okey.
So, copy lang natin 'to 'no, para may title lang yung message box natin. Okay. So, balik ulit tayo dito sa ating button ano. So, dito kailangan na natin siyang instantiate yung ating enroll 'no. Enroll is equals to enroll, form, short na lang natin guys 'no. Equals to new enroll, tapos yung ating, NFRM dot on template is equals or, plus equals this dot on template, yan. Tapos i-show na natin siya, dot show. Okay, so puwede naman guys na show dialog box 'no, pero try muna natin yung show. Okay, so puwede na natin guys i-run 'no. So cross fingers, start lang natin dito guys 'no, any CPU start. Okay, tapos click lang natin yung enroll. Okay, so may hinahanap na DLL match 'no. Okay, so continue lang natin tapos, close lang natin. So yung DLL na yun guys ay alam ko ang problema, naging problema ko diyan, dahil naka-any CPU tayo 'no, tapos pag pumunta kayo dun sa project, tapos project, biometrics, project properties, tapos sa build, yan. So mapapansin niyo guys ay naka-prepare 32-bit siya 'no. So hindi, puwede kasi ang mangyayari guys ay, dahil naka 64-bit yung ating SDK 'no, eto 'no yung SDK natin ay 64-bit, hindi gagana yun ng ano 'no, ng tama. So i-di-disable lang natin 'tong prefer 32-bit, tapos save, tapos, close na natin. So dito yan na sa project, tapos, biometrics project properties, tapos build. Okay. So try ulit natin, start. Yun, so okey na siya. So mapapansin niyo guys meron na rito 'no, fingerprint sample needed for. Okay, tapos 'pag, start scan natin, okay, so ano 'to, so meron tayong error kasi, alam ko na kung bakit kasi okay, so di ko makita pero, using your fingerprint scanner 'no, sabi dito. Pero ang problema nakikita ko ay hindi nakasaksak yung aking hindi nakasaksak yung aking URU 'no. So gagawin natin guys ay isasaksak natin. So isasaksak ko muna. Okay, so kung narinig niyo yung USB, na tunog na yun ay sinaksak ko na siya tapos try ulit natin. Okay, fingerprint sample needed for, tapos start ulit natin. Okay, so meron pa rin 'no. So yung dun ako nagtataka bakit lumalabas 'to, eh, 'no. Okay, so yung ating fingerprint enrollment na so debugging time tayo guys 'no kung bakit. So punta tayo dun sa ating capture. Okay, so lagay lang tayo ng breakpoint dito guys 'no. Tapos malamang dito yan sa start diyan kasi 'pag on tick, ito na yan. Okay. Pero hindi niya ni-report, eh, 'no, meron kakaibang nangyari. Okay, so start. Okay, so punta tayo sa start. Okay, so hindi naman null yung ating capturer 'no, dito. Hindi naman siya error. Okay, so mukhang infinite loop na 'to kasi nasa timer tayo. So tanggalin na natin yung sa okay. So okey naman siya 'no, pero ba't lumabas 'to? Unhandled operation has occurred. Your application if click continue. So details.
Line 168, okey. So, quit line 168. Okey, so dito 'no, non-implement on reader connect pala guys 'no. So, kailangan natin 'tong, mukhang kailangan natin siyang lagyan ng, function. Hindi siya so yung pag-connect natin, nag-throw non-implementation siya 'no. So, ito pala 'no guys, so kailangan natin siyang lagyan pala. Okey, 'di pa pala tayo tapos guys 'no, so sorry, sorry. So, kailangan natin mag-implement dito guys ng ano, hindi yung magto-throw ka lang ng non-implementation exception lang. Okey. So, siguro i-make report na lang natin siya 'no, make report. So, sa onComplete the finger, ah, was removed kasi onComplete, eh, 'no, reader. Okey, so madaming ano 'to 'no, typing guys 'no. So, ipo-pause ko muna ta's ita-type ko muna lahat tapos babalik ulit natin yung recording. Okey, so natapos ko ng lagyan ng make report 'no, pero mayroon dito palang kailangan ilagay 'no. So, for example, so i-stay put ko na dito, post niyo na lang guys ta's kopyahin niyo 'no. So, yung on complete dito pala hindi pala yung, ito yung una nating nilagay, remove from the print reader. So, yung on fingerprint, finger gun pala yun. So, dito sa on complete, dito na tayo kailangan mag-start ng process. So, kailangan natin tawagin dito yung process 'no, na ginawa natin tapos yung sample isu-supply natin diyan yung ating sample. Pero yung sample natin guys ay dapat yung DPFP, dpfp.sample. Yan, yun yung isu-supply natin dito pero alam ko automatic na yun, eh, pero explicit kong ini-specify na DPFPC siya, okey. So, on complete, sample 'no, process sample, okey. Ta's dito dun sa on sample quality 'pag good siya, make report lang tayo na, sample is good tapos 'pag poor, 'di poor, okey. Okey, so save, ulitin natin ano. So, enroll, tapos start, yun. So, the fingerprint reader was connected. Okey, so gagawin ko guys, mag-i-scan ako. Finger cross ulit, dapat magse-save 'to dun sa ating database. So, silipin natin yung ating database, nag-timeout na. Okey, so walang laman ano, 'yan, walang laman yung ating database. At yung unang finger natin, na-touch lang pero walang na-read 'no. Dito pala sa first name kailangan natin maglagay ng Pinoy Free Coder yung ating ID, okey. So, yung unang sample, tingnan niyo guys yung fingerprint sample sa baba, ito. Unang sample, okey, so isa pa. Okey, so hindi nagbabago yung ating sample needed 'no, so kailangan natin i-check 'to kung bakit. So, X, X, so dapat nagbabago yung sample natin. Okey, so dapat explicitly i-ano natin 'to 'no, dpfp capture feedback. Okey. Okey, so hopefully okey na 'to 'no. So, start. So, lagyan ulit natin yung Pinay free coder dito. So, puwede niyong gawing logic guys 'no, na 'pag hindi pa fill up 'tong text box, hindi a-appear 'tong start scan. So, start scan, 'yan okey na. So, mag-i-scan ako ng fingerprint. Okey, so the fingerprint remove, touch. So, 'di pa rin nagbabago yung sample ano. So, ano diyan guys, infinite 'yan 'pag ganyan. So, kailangan nating check ulit. Okey, so good naman 'yan ano. So, dapat 'pag every on qualities niya okey 'yan, eh.
Okay, so meron tayong unused dito 'no, so na-miss ko 'to. Hindi natin nagamit. So dito guys 'no, so extractor, dot create feature set, tapos i-aano natin dito yung sample, isusupply natin, tapos yung kanyang purpose, supply din natin siya. Tapos yung reference natin ay feedback, ref feedback, tapos yung ref feature or features. Okay, so yun yung nakalimutan natin ano. Okay, so double check. Okay, so start, enroll, tapos lagyan ulit natin dito yung ating unique name, start, okay. Then scan, ayun, nagbago na siya guys 'no, naging 3 na. So kailangan na natin siyang i-scan ng 3 beses. Okay, 2, 1, 0. So the fingerprint template is ready for verification. Error, table test member does not exist. Okay, so alam na natin 'yan 'no, simpleng ano lang 'yan, MySQL. So members pala guys, so members siya. So yung ating enrollment ay dito 'no, 'di ba? Yan, so testDB members. TestDB members siya dapat. Tapos testDB members dito sa insert. Okay, so sorry, simpleng error sa aking side ano. So try ulit natin. Sabi ko nga hindi tayo mag-focus sa design. Kaya na bahala niyan guys kasi alam ko magaling kayo mag-design ng mga form eh. So start, okay, 3, 2, 1, 0. So fingerprint template ready for verification. Total members found 0. So okay na no. So tingnan natin guys sa database, refresh. So yun guys, na-store na yung ating fingerprint. So kung mapapansin nyo guys, yung ating uh, name, yun. So bakit kasi 12 ano? So habaan na lang natin yung length nito. So change, so 255 na nga natin. Tinipid pa kasi. Okay. Okay, so yung fingerprint natin, papansin nyo 'di ba blob? Yun ay isang file. So ito guys, ito yung ang nilalaman nito yung pinaka-template ng inyong fingerprint. So ito yung gagamitin natin sa next video natin. Ito yung i-extract natin at i-verify. Okay? So natapos na yung ating unang bahagi 'no, yung enrollment. So sunod naman natin yung pagbe-verify. Huhugutin natin yung file na yun sa database tapos yun ang gagamitin natin pang verification. So magandang i-improve 'no, habang hinihintay natin yung video na yun ay siguro mga, message na na-add si ganitong user 'no, pero, dapat, sige idagdag na lang natin 'no, dun sa total members found, the person was already exists. So dito 'pag okey na siya, so dito 'no, kailangan natin maglagay lang dito ng message box. Dot show, so first name, si first name, was successfully registered lang. Okay, so ito puwede natin gawin siyang ano 'no, medyo informative na message box. Gawin natin siyang yung title niya register success, tapos message box buttons dot okay. Tas yung message type niya o yung, message box icon, dot information ano, yan. Okay, so ulit nga. So ita-try ko naman guys dito ngayon ay
yung kabuuan 'no, Pinoy Free Coder. Tapos ang gagawin ko yung aking kasi kanina hinlalaki yung ginamit ko, eh, yung aking hintuturo naman ang aking ire-register, ayan. Okey, 2, 1, 0 tapos the fingerprint is ready, yan Pinoy Free Coder walang space, was successfully registered. Okey dito na walang space yan, lagyan na natin ng space ta's balik tayo dun sa ating database. Yan, so dalawa na siya 'no, isa yung, hinlalaki tapos yung isa hintuturo. Okey, so, dito ko na tatapusin 'tong first part ng ating lesson guys 'no, at kung nagustuhan niyo 'tong lesson na 'to guys ay huwag niyo kalimutang mag-subscribe. Susunod na lesson ay ive-verify naman natin yung ating fingerprint. Again guys, maraming salamat sa panonood at kita-kita tayo sa susunod na lesson.